Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang balitang negosyo at kalakalan. Humingi ng insights ang Department of Labor and Employment o DOLE sa pamamagitan ng Bureau of Local Government o BLGF mula sa mga stakeholders at private sector para sa pagbuo ng Implementing Rules and Regulations o IRR ng Republic Act or RA 12001 o ang Real Property Valuation and Assessment Reform Act or RP-VARA. Ito ay upang matiyak na ang IRR ng batas ay highly inclusive at tutugon sa lahat ng issues at kondisyon ng sektor. Ang RP-VARA ay nilagdaan bilang batas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong Hunyo 13, taong 2024 upang magtatag ng isang makatarungan, pantay at mahusay na sistema ng pagpapahalaga sa real property sa Pilipinas at nagbibigay ng kapangyarihan sa mga local government units o LGUs na maging financially self-sufficient. Layo ng bagong batas na bumuo ng isang sistema na magpapahalaga ng mga real properties alinsunod sa international standards na magagamit sa local at national taxation at iba pa. Target din ng RP-VARA na i-professionalize ang mga assessors at ihiwalay sila sa technical aspect ng valuation process sa political aspect ng taxation. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inilabas ng Department of Trade and Industry o DTI ang 2024 Cities and Municipalities Competitiveness Index o CMCI rankings nito na nagpapakita ng mga nangungunang lokal na pamahalaan sa buong Pilipinas. Ngayong taon, nanguna ang Quezon City bilang pinaka-competitive na lungsod sa bansa na nakapagtala ng mataas na puntos sa ilang kategorya kabilang na ang government efficiency at infrastructure. Samantala, napanatili naman ng Cainta sa Rizal ang titulo nito bilang pinaka-competitive na munisipalidad na nagpakita ng matibay na performance sa economic dynamism at resiliency. Ilan din sa mga nanguna sa listahan ay ang lalawigan ng Rizal, ang lungsod ng Naga sa Camarines Sur, munisipalidad ng Canavid sa Eastern Samar at Kauswagan sa Lanao del Norte. Sinusuri ng CMCI ang mga lungsod at munisipalidad base sa economic dynamism, government efficiency, infrastructure, resiliency at innovation. Pangunahing inisyatibo rin ito ng DTI na naglalayong hikayatin ang mga lokal na pamahalaan na pagbutihin ang kanilang serbisyo at makaakit ng mas maraming pamumuhunan. Ang index ay ginagamit din ng mga negosyante bilang gabay sa pagtukoy ng mga lugar na may mataas na potensyal para sa pagpapalawak ng kanilang negosyo at nagsisilbing benchmark para sa pagpapabuti ng kalidad ng buhay at mga oportunidad sa ekonomiya sa mga lokal na komunidad. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ligtas na sa human consumption ang mga isda mula sa ilang karagatan sa Cavite matapos ang oil spill sa Limay, Bataan. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR, nakapasa na sa 3 magkasunod na sensory evaluation ang mga sample ng isda sa karagatan ng Naik, Ternate, Kawit at Maragondon. Isinagawa ito ng BIFAR mula sa buwan ng Agosto 7 hanggang 21. Samantala, ang mga isda naman sa 5 karagatan ng Bacoor City, Cavite City, Noveleta, Rosario at Tanza ay nananatiling hindi pa ligtas kainin. Kailangan pang maipasa nito ng 3 magkasunod na pagsusuri sa mga sample ng isda bago maideklarang ligtas kainin. Ang mga isda
at iba pang seafood products sa mga lalawigan ng Bataan, Bulacan, Pampanga, Batangas at Metro Manila ay nauna nang idineklarang ligtas sa human consumption. Pagtitiyak pa ng BIFAR na magpapatuloy ang kanilang isinasagawang on-ground monitoring at assessment sa mga potensyal na affected fishing area at sa mga komunidad sa paligid ng Manila Bay. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.